Isang mapagpala at magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay February 10. Bukas po, February 11, araw ng Sunday, at dapat po ay kapistahan ng Malabiran ng Lourdes. Pero dahil araw po ng Linggo, ito po ang kapistahan ng Malabiran ng Lourdes ay minarapat namin ipagdiwang a day before February 11. At ngayon po yun. At ang kapistahan po ng Birhen ng Lourdes ay tinalaga din po bilang pandaigdigang araw para sa mga may karamdaman. Kaya pinagdadasal po namin ang lahat po ng mga may sakit. Sana po, anuman ang inyong pinagdaraanan, bigyan kayo ng Diyos ng lakas, at siyempre po, higit sa lahat, pagkalooban kayo ng lakas at biyaya ng kagalingan. Pinabati ko po ang lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection at ang mga deboto ni San Antonio ng Padua. Pagbati din po sa lahat ng mga tumutulong sa amin, mga benefactors po ng National Shrine of San Antonio de Padua. Hindi po kami magsasawa magpasalamat sa inyo. Ang Diyos na pong bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At muli po, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos mula po sa 8 kabanata, mga talata 1 hanggang 10. Ito po ay kwento tungkol sa himala ng pagkaparami ni Jesus ng tinapay at isda. At mababasa po sa 4 na ebanghelyo, maging sa ebanghelyo ni San Mateo, San Lucas at San Juan. At ang kinukwento po ngayon ay ayon sa salaysay ni San Marcos. Ang title po ng pagninilay, Dumaraming Biyaya sa palad na bukal ng pagpapala. Mga kapatid, totoo naman po na ang buhay ay isang serye ng maraming pagpapala na kuminsan hindi lang natin nakikita. Life is a series of thousands of tiny little miracles. When God does not grant you the miracles that you want to see, perhaps you are the miracle that God is sending to someone else. Miracles do happen every day. Pag-uhin po natin ang ating pananaw at pagkaunawa sa kahulugan ng salitang himala at magugulat na lang tayo na araw-araw pala ang himala ng Diyos ay nangyayari sa ating buhay. Kaya sa Ebanghelyo, isang pinakakilalang himala o sabihin natin isa sa talagang malimit, mabanggit at maalala ng tao ang himala tungkol sa pagkaparami ng mga tinapay at isda. Ano ba ang tinuturo sa atin ng ebanghelyong ito? Una, sinasabi sa atin ng Panginoon, magbigay ng may pagtitiwala at magaganap ang himala. Abundance mentality. Yun po ang kailangan natin. We believe that in giving, we are not losing. Hindi tayo nawawalan kapag tayo nagbibigay. Dumadami pong biyaya kapag tayo ay nagbibigay at nagiging biyaya ng Diyos para sa iba. Because no one receives what he or she is unwilling to give. Kaya magbigay na may pagtitiwala at siguradong magaganap ang himala ng pagpaparami ng biyaya. Pangalawa, tinuturo po sa atin na walang taong napakahirap para hindi makapagbigay at hindi naman dahilan ng pagiging mayaman para sabihin na hindi ka na nangangailangan. Ayon po yan sa Second Plenary Council of the Philippines. If you give much of your wealth, then you give a little. But if you give much of your heart, nagiging tunay ang pagbibigay. If you have much, then give your wealth. If you have little, give much of your heart. At yun ay kalugod-lugod sa Diyos.
Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others. Because love is not love until it is given away. At totoo naman po that we grow happily by sharing and not only by receiving. Mas masaya po ang magbigay kesa sa tumanggap. And God loves a cheerful giver. Totoo po yan. Maniwala po kayo sa akin. Yan po napatunayan ko na at patuloy kong patutunayan sa inyo sa aking buhay. Pangatlo, sa kamay ng Diyos, ang maliit na biyaya ay nagiging malaking pagpapala. Kaunting isda lang naman, ilang pirasong tinapay, hinawakan ni Jesus. Ibinahagi sa mga alagad, iminigay ng mga alagad sa mga tao, at nagpatuloy-tuloy ang pagbibigay at hindi po halos matapos. Kaya't nang makakain ng lahat at nabusog, ang dami pa pong natira. Any small amount is never the same with nothing. Huwag po nating sasabihin na konti ay wala. Ang konti, meron din. Konti nga lang. Pero ang wala ay talagang wala. Kaya kung meron ka pero konti, yun po ay sapat na. Basta't ilagay mo sa kamay ng Diyos at magaganap ang himala ng pagkaparami ng biyaya. The little that we have becomes much when we place it in the hands of God. Kaya itong mga alagad, alam niyo po, ang iniisip nila, kailangan talagang bumili lang palagi ng bumili para makapagbigay. Thinking in marketing terms. Pero, ang sabi ni Jesus, hindi na kailangan bumili. Kayo ang magbibigay sa kanila. Kaya sabi nila, saan po tayo kukuha ng pagkain sasapat sa ganyang karaming tao? Kailangan ba talagang bumili para makapagbigay? But Jesus, surprisingly, substitutes this kind of mentality with the logic of giving. Instead of using the logic of buying, Jesus makes use of the logic of giving. Kayo ang magbibigay sa kanila. Kaya pinagpirapiraso ni Jesus ang tinapay, iniabot sa mga alagad, ibinahagi ng mga alagad sa mga tao, at nagpatuloy-tuloy ang pagbibigayan. Doon nagsimula at nagpatuloy-tuloy ang himala. At ang panghuli, mabubusog ang lahat kung ang kukunin lamang ay kung ano ang sapat. Kumain ng lahat at nabusog at sumobra pa. Wala namang sinabing kumain ang lahat at nabusog at nag-take out silang lahat. Sigurado, baka kulangin pa kung take out lang palagi ang iisipin. Walang nag-sharon, no? Walang nagdonoy sa umiga. Sabi ko nga sa aking kanta minsan, kumusta ka? Ikaw ba'y may balot ng dala? Bakit ngayon ang plastic mo ay lima-lima? Sasabihin daw ni Eva Eugenio, bakit ako mahihiya? Ba? Talaga namang nasanay na kada piyestahan at okasyon. Laging may bit-bit na binalot. Hindi pa tapos ang okasyon, nauna pang magbalot, ay kaya namang kinukulang. Pero ang lahat po ay sa Ebanghelyo, kumain, nabusog, at sumobra pa, sapagkat ang Diyos, kapag siya ay nag-provide, hindi po siya magbibigay ng kulang. Laging may sobra para sa ating pangangailangan upang tayo ay makapagbigay sa iba pang nangangailangan. The truth is that the world's resources are capable of feeding more than the total number of people all over the world. Because God always provides enough to satisfy all our needs for material provisions. Pero kapag sakit, bigyan mo ng bigyan, siguradong kukulangin. Greed is the worst form of selfishness, and it has already ruined millions of souls. Kaya kung matuto lang tayo magbigay at hindi lang sariling iisipin, walang kukulangin. Kaya mga kapatid, dumaraming biyaya sa palad ng bukal ng lahat ng pagpapala. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, Diyos na bukal ng buhay at lang lahat ng pagpapala, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo sa di maubos sa biyayang ibinabahagi mo sa amin. Tulungan mo kaming maging kontento sa mga biyayang aming tinatanggap. At dahil hindi ka nagkukulang, turuan mo kaming laging magbigay sa mga higit na nangangailangan upang kami maging daluyan na iyong pagpapala sa aming kapwa. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid,
Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us begin evangelizing at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Muli po, maraming salamat at pagpalain tayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.